Tinawag akong tanga at sabi, mali daw yung paliwanag ko. Hindi ako pumupunta sa mga masyadong technical na paliwanag about sa refrigeration o refrigeration cycle kasi mas gusto ko maintindihan ng mga tao o ng mga may-ari ng aircon kung paano nangyayari. Pero ngayon, sige, pagbibigyan ko kayo. Isang maikling paliwanag lang na medyo mas maintindihan din ng karamihan. Kahapon, gumawa ako ng video tungkol dito sa grills, about sa installation ng window type na dapat itong mga grills. Pagka nag-install tayo ng aircon o window type, ay dapat ito ay nakalabas dahil dito dumadaan yung airflow. Merong fan dito. Usually, isang fan lang yan. Iikot lang siya tapos kasabay yung ikot ng blower wheel doon sa evaporator coil at dito. So, isang shafting siya na mahaba sa loob at sa labas. So, iikot siya para ma-drive yung hangin para mapalamig itong condenser coil natin. At ma-drive din naman yung hangin doon sa evaporator coil. Ngayon, bakit ko nga ba ginawa itong video na to? Meron pong mga ilan-ilan na hindi yata naintindihan yung paliwanag ko na sinasabi, hindi daw itinatapon yung init na galing doon sa kwarto. Dahil nga daw, kung ano daw yung hangin na sa kwarto, yun daw yung hangin doon. Kung ano yung hangin sa labas, yun yung nasa labas. Tama po iyon. Pero ang pinaliwanag ko po doon sa video ko ay yung heat load doon sa loob ng kwarto ay inilalabas dito. Dala nung refrigerant. Hindi po dito dumadaan. O simula sa loob, palabas dito, hindi po dyan dadaan yung hangin. Tama po sila na tulad din po ng paliwanag ko, hati po ito. Hati yan. Meron po yung styro doon sa loob. O may bakal yan, tapos may styro sa loob. Pag ganun, pahaba. Kaya kung ano yung hangin doon sa loob ng kwarto, yun lang yung hangin doon. Ngayon, paano lumalabas yung init dito sa loob ng condenser? Actually, sa tingin ko medyo mga technician yung nagko-comment nito na tinawag akong tanga at sabi, mali daw yung paliwanag ko. Hindi ako pumupunta sa mga masyadong technical na paliwanag about sa refrigeration o refrigeration cycle kasi mas gusto ko maintindihan ng mga tao o ng mga may-ari ng aircon kung paano nangyayari. Pero ngayon, sige, pagbibigyan ko kayo. Isang maikling paliwanag lang na medyo mas maintindihan din ng karamihan. Yung tubig sa ating gripo, tulad niyan, di ba po pagka pinakuluan natin sa stove, pag pinakuluan natin sa stove, ay kukulo siya dahil doon sa apoy. Pag umabot ng 100 degrees Celsius, ay kukulo na siya. Ngayon, dito po sa ating system, meron pong refrigerant o yung freon po na tinatawag nyo. Yung freon na nakasanayan, natatak po yun, hindi po yun ang tawag talaga doon. Refrigerant po yun. So, ang tubig po ay isang kind ng refrigerant. Tulad na lang ng alcohol, marami pang iba. So, refrigerant po yung mga yan. Ngayon, ang ibig sabihin, yung hangin o yung refrigerant doon sa loob ng system natin, pag ang ating compressor ay umandar na, magtutulong po kasama yung fan motor, yung blower wheel, ngayon magsisirculate na yung ating freon. So, dahil doon sa compressor, mag-iiba-iba po yung estado ng ating refrigerant doon sa loob ng ating mga tubo. Dito, ay magiging liquid pa siya. Dadaan sa metering device o halimbawa, ang ibig sabihin ng metering device parang ganito. Iba ganyan. Ang flow ng refrigerant. Parang ginaganyan mo. Ayan. Ngayon, pag ginanyan mo ngayon, dahil sa sobrang baba ng boiling point ng refrigerant na nandito, kukulo iyon dahil pa lang sa ambient temperature na nandun sa loob o sa room temperature na nasa loob ng kwarto natin. O yung heat load ng ating katawan na nanggagaling dito sa ambient. Heat load na galing sa araw, heat load na galing sa TV, heat load na galing sa ref, heat load na galing sa alagaan yung aso. Lahat yan, heat load. So, kung ano yung mga nagpo-produce ng init, yun yung mga heat load. So, siya yung magpapakulo sa refrigerant. Kaya tinawag na evaporator coil, yung nandoon sa loob ng aircon,
Dahil nga doon nag-evaporate yung refrigerant. Pag nag-evaporate, ano yung nagpa-evaporate sa kanya? Yung heat load natin. So, pag nag-evaporate siya, ano yung dala-dala niyang init? Ibig sabihin, yun yung heat load na galing doon sa loob ng kwarto natin. Ganun lang kasimple. So, dinadala niya, paikot-ikot lang dyan. Isa pa, huwag niyo ugaliin po na magpapakarga kayo ng refrigerant o ng freon dahil yun po ay hindi nauubos. Paikot-ikot lang yan dyan sa tubo natin. Marami po mga mandarambong na technician na nanloloko at sinasabing kailangan kargahan, kailangan dagdagan, pero hindi po, hindi totoo yun. So, ganun lang kasimple. Kaya, sana yung mga technician na nag-comment ng tanga ako, gusto ko nakakatulong sa mga simpleng salita. Ayokong dinada sa technical dahil nga gusto ko mas marami, mas makamasa yung makakaintindi dahil dapat maintindihan din ng mga may-ari yung nangyayari dito. Hindi lang tayo mga technician. So, karapatan nilang matutunan kung ano nga ba yung nangyayari dito para hindi sila naloloko ng karamihan. Sa labas, tawag natin dito condenser coil. From the word condense, i-search niyo po sa Google kung ano ibig sabihin ng condense. Yun po ang nangyayari dito. Dito nagko-condense o halintulad natin sa pag-ulan. Yun ang condensation. So, dito nagko-condense naman ang ating refrigerant. So, kaya kailangan natin ng hangin dito para makapag-condense siya ng mas maayos. So, kung sarado ito, hindi talaga lalamig ng maayos o kung kalahati, partial, hindi ganun kalamig. Pero kung black na black lahat, malamang hindi lumamig ang kwarto nyo. Dahil nga hindi makapag-condense ng maayos yung ating refrigerant dito sa loob. Actually, ang aircon hindi naman talaga nagbubuga ng lamig eh. Hindi po nagbubuga ng lamig. Tinatanggal niya yung init doon sa loob. Nararamdaman lang natin na nababawasan yung init natin sa katawan o nararamdaman natin na pagpasok natin sa kwarto, ang lamig ka. Akala natin, nagbubuga ng lamig yung aircon. Hindi po. Ang totoo niyan, tinatanggal ng aircon yung init doon sa loob. Yan. Sigurado magiging controversial itong paliwanag ko na ito. Yan po ang katotohanan ng refrigeration. So, hindi nagbubuga ng lamig ang aircon. Nagtatanggal po ng init. So, nililipat niya yung init. Okay, sige. Tutulungan ko kayo para hindi na kayo mag-research. Kung wala kayo kung sakali nitong mga libro na ito, sa Google lang. So, Google yung gamitin natin. Ang nakalagay kay Google, ano daw ibig sabihin ng refrigeration cycle? To remove heat from a space to cool it down. So, pag sinearch mo naman kung paano nag-work yung aircon, how air conditioner works. So, si AI yung sasagot dyan kay Google. Ang sasabihin niyan, to remove heat from space to another. O ililipat niya yung init sa loob, papunta sa labas. So, yun na yung pinakamaikli at madaling intindihin kung ililipat natin yung mga pag-aralan natin dito sa mga librong yan. So, yung mga nangyayari doon, yung pinaka-basic, bakit may compressor? Compression. Bakit may condenser? Condensation. Bakit merong metering device? Expansion. So, expansion valve sa mga sasakyan, alam niyo na yan kung yung meron mga nagpapagawa ng aircon na sasakyan dyan. Parehas lang po lahat yung mga lumalamig na yan na kung paano siya gumagana. Ref, aircon ng sasakyan, freezer, lahat po yan pare-parehas lang ng system. Refrigeration cycle po ang tawag dyan. So, yun. Compression, condensation, expansion, at bakit may evaporator sa loob? Evaporation. So, yun. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Ang mga ref naman, paano naman gumagana? So, kung sa kwarto o sa aircon, gusto natin, nararamdaman natin yung lamig dahil nga natatanggal yung init natin sa katawan. Sa ref naman, tinatanggal yung init na galing sa pagkain o yung init na galing dito sa loob ng ref. Kaya nga ito insulated eh. Kung mapapansin nyo, minsan, nag-brown out, may yellow pa rin kasi insulated to. Hindi basta-basta pinapasok ng init. So, bakit nga ba tinatanggal yung init sa pagkain? Alam naman natin, ano yata ito? High school? Mga molecules? Mas mababa ang temperature. Mas mabagal ang takbo ng molecules. Therefore, mas matagal masisira yung pagkain.
Paano kung halimbawa negative na? Di sobrang tatagal talaga yung pagkain. So yun na, sana nakatulong ito at yung explanation ko sana maintindihan din ng masa at para sa inyo to. So para may knowledge kayo para alam natin kung paano gumagana yung aircon at iwas budol tayo. Ingat po sa lahat. God bless.